Good morning, magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ngayon ng ano ba, Wednesday or Thursday. Ito po si Lawrence Santana, ang ordinaryong tao na nagbibigay ng kanyang opinyon, obserbasyon at pananaw sa mga isyong araw-araw na natin nababasa sa Facebook. Ang tatalakayin po natin ngayon, o isyong tatalakayin ko ngayon, ito po ay request o mungkahi na isang kaibigan natin sa Facebook. Kasi nag-post po ako na sino man po ang may gustong talakayin na anong issue, parating lamang po sa akin at akin tatalakayin. Kaya yun po, meron pa akong nakita kanina na isang mungkahi na kung pwede talakayin ko ang mainit na charter change ngayon. Charter change. Kaya yon. Pero bago ko talakayin po yan, reminder ulit. Paalala ulit. Hindi ako magsasawang magbigay paalala sa ating mga politiko, sa ating mga leader, sa ating mga lingkod bayan. Yan. Public office is a public trust. Ang lingkod bayan, dapat hindi balat sibuyas. At may kasabihan, kung ayaw mong mainitan o mapasok, lumayo ka sa kalan. Meaning, kung ayaw mong napupuna, kasi kang lumalabas sa iyong matabil na dila, ayaw mong napupuna ang mga kilos at galaw mo, huwag kang pumasok sa politika o sa serbisyo publiko. Yan po, paalala yan, reminder yan, huwag kayong nagagalit. Huwag kayong magagalit sa akin. Dahil issue lang po ang tinatalakay ko. Sabi nga huwag mong patayin yung mensahero. Kasi yung mensahero, tagahatid lang ng balita. Huwag yung papatayin yung mensahero. Issue lang po, issue. Huwag po kayo magagalit sa mensahero. Naghatid lamang po ako ng issue, mainit na issue, na tinatalakay araw-araw ngayon. Kung kayo po ay napupuna, wala po kayong karapatang magalit. Dahil kami na 113 billion na taxpayer, kami ang boss nyo. Kami ang nagpapasweldo sa inyo. Ngayon, kung magagalit kayo, kahit isang segundo, wala kang karapatan maupo dyan sa pwesto nyo. Medyo umalis na kayo o wala kayong karapatan. Dahil kayo ay lingkod, bayan, kaya kayo nandyan sa pwesto nyo. Okay po. Balik po tayo sa main issue ko. Yung pong nagpadala, banggitin ko na po yung pangalan nyo, sir, ha? Kasi request naman, public naman, nabasa naman yung pangalan yung request nyo to. Si Ginoong John Panelo. Nasaan ka man, sir? Sana napapanood mo ko. Mapanood mo to kapag na-post ko. Yan. Sabi niya, mainit na issue ngayon ang charter change at nagkakabayaran daw ng 100 piso sa mga pipirma. Yan. Yung po ang issue niyang, kasi yung po yung mainit na issue. Pero bago po yan, paano ba ang proseso ng charter change? Ibig sabihin, yung pag-amyenda o pagbabago sa saligang batas. Ayan po. Alam niyo po ako ay grade 1 lang. Binabasa ko lang itong sa nabasa kong English at pangunawa ko. Yung magagaling na abogado niyan, pwede po kayo mag-message kung hindi ba tumpak yung sinasabi ko. Upektos ba? O kung di naman, kayo maabogado, kayo pang magpaliwanag tungkol sa charter change. In fact, ako po, ginagamit ko lang pong level of reasoning pang grade 1 lamang po. So, ang ka-level ko, yung mga ordinaryong tao. Okay po. Una, ano ba ang mga proseso sa pagsusog o pag-amyenda o pagbabago ng saligang batas?
Ayon sa nabasa ko, kasi English yung nabasa ko na libro eh. Sabi niya, Constitutional Convention. Yan. Pangalawa, Constitutional Assembly. Yan. Pangatlo, People's Initiative. Yan, tatlo po yan. Tatlong pamamaraan para sa pagbabago, pag-amyenda ng saligang batas. Yan. Ngayon, sabi ni Ginoong Jumpanelo, mainit ang charter change. At nagbabayad daw na 100 piso yung mga local executives. Pero siyempre, nagbigay ng pambayad yung mastermind ng charter change. Sino bang mastermind ng charter change? Yung nandun sa Kamara de Representante. Yan, di ba? At saan siya kumuha ng budget? Ayun sa nabasa ko sa budget 14 billion pala yung nailaan na budget para sa charter change. Pag-amyenda ng konstitusyon. Ito hindi unprogrammed budget. Ito mismo nakasali doon sa GAA, doon sa General Appropriation Act. Ayun sa nabasa ko. So doon bang gagaling yung 100 pesos na binabayad doon sa mga pipirma? Bakit pumipirma? Ang ginagamit nilang initiative ang ginagamit nilang proseso ay People's Initiative. Yan. Bibigyan ka ng form, pipirma ka, gano'n, People's Initiative. Bakit People's Initiative ang unang ginagawa ng mga tiga-kamara? Kasi may problema po kapag gagamitin yung Constitutional Assembly. Ibig pong sabihin ng Constitutional Assembly, merong isang grupo ng mga nahalal na, yung mga na-elect na politiko. Sila ay nandyan na, elected na po sila. Sila yung nasa Kongreso. Sila yung bubuo sa sarili nila para mag-draft o gumawa ng pag-amyenda sa mga batas. Dagdagan, may tanggalin, o may babawasan, o may dadagdag sa mga batas na nasa saligang batas. Kung inisip nila yung batas na yun hindi na napapanahon kasi ang batas sumusunod o sumasabay sa takbo ng panahon. Yun. Yung pang mga elected na yun nasa Kongreso, sila pa ang bubuo ng Constituent Assembly. Yung 300 plus na congressman. Pero may problema. Dapat kasali yung mga senador. Ayan. Kasama yung senador. 300 plus yung congressman. 24 yung senador. Ano ang issue? Bakit sila hindi nagkakaintindihan? Kasi sabi nung Constitution, hindi malinaw kung ang pagboto ba jointly o separately. Ibig sabihin, hiwalay ba yung pagboto ng grupo ng mga congressman? Hiwalay ba yung pagboto ng senador? O kaya magsasama-sama sila? 300 plus 24, tapos boboto sila. Siyempre, hindi papayag yung senador, 24 lang sila. Lugi. Lugi yung mga senador. Kaya ang issue hanggang ngayon, paano ba ang paraan ng pagboto sa pag-amyenda ng saligang batas pag ginamit mo ang Constitutional Assembly? Yan, maging dali na po. Pero ang gusto ng congressman, ayon sa aking nabasa at narinig, gusto nila jointly. Siyempre yung Senado ay payag. Yun ang issue na hindi nare-resolve. Kasi hindi nakalagay doon sa nabasa kong libro. Hindi malinaw doon kung magbobotohan separately, magbobotohan jointly. Yan. Ito opinion ko to, observation ko, palagay ko. Bakit People's Initiative? Yan. Yung People's Initiative, ganito ba yan? Magkakalap po sila ng, ibig sabihin initiative peoples, yung mga tao ang magsisimula, mamumuno, magbubungkahi para ganapin yung, para umpisahan yung proseso ng ang pag-amenda Constitution. Pero ano ilalagay nila sa People's Initiative?
kapag nakuha na nila yung 3% o 3% every district, o halimbawa dito sa Nueva Vizcaya, ang botante halimbawa lang, ang 300,000, 3% lang noon ang kailangan. Tapos, intindi ko sa buong Pilipinas, 12%. Yeah. Kung lahat ng mayor may hawak ng pondo ng charter change, lahat ng mayor sa buong Pilipinas, lahat ng congressman, hawak ng pondo na 14 billion. Di siyempre, kuhang-kuha na yan. Halimbawa, si mayor, agpa-meeting tayo dito barangay, so umay kayo po. Di siyempre, tapos bibigyan ng form, pipill up. Bawat nag-fill up, may 100 piso. Ganun kadali yun. Kaya madibilis yung People's Initiative. Basta may kwarta. Ayan. Bakit yun? Bakit People's Initiative? Maari. Suspetsa ko lang. Hindi naman to marites, hindi naman fake. Maari ang unang plano nila sa People's Initiative, ilalagay nila doon. Payag ba kayo na kapag nagbotohan sa Constitutional Assembly sa pagbabago ng konstitusyon, na ang babaguhin nating una, na ang pagboto ay jointly. Ibig sabihin, magsasama yung Senado at Kamara. Halimbawa, siyempre sabi ng mga tao, opo, payag kami kasi nabigyan lang kami ng 100 pesos. Payag lang kami jointly kasi nabigyan lang kami 100 piso. Di nagtagumpay, initiative, because nakalagay na ron sa konstitusyon na jointly, kahit talo yung Senado, kahit ayaw nila, wala silang magagawa. Kasi yun na yung majority nung nabigyan ng 100 pesos, payag na sila. Ngayon, second, sa kanila gagamitin yon Constitutional Assembly. Yan. Pag nasa Constitution na sila, kahit ano gusto nilang baguhin, economic reform, kahit ano na, national security, mamaya ko natatalakayin yung gusto nilang palitan sa batas. Basta ang issue mo natin, ang una nilang i-resolve, yung maging jointly ang eleksyon sa pamagitan ng People's Initiative. Di ba? Nagtagumpay na sila, People's Initiative na. Susunod yon Constitutional Assembly. Lahat ng mga elected official natin, yung mga congressman, magtitipon-tipon sila, bubuos ang grupo, Senado, Kongreso. Boboto sila ngayon, sama-sama, jointly, hindi na separate. Di malinaw na jointly, di ba? Kung ko lang yan, may kaibigan akong Hapon si Mr. Haka-Haka saka Mr. Kuro-Kuro. Haka-haka ko lang yan, Kuro-Kuro ko. Pero, pwede mangyari. Alam mo naman dito sa Pilipinas, yung mga politiko natin, magaling silang gumawa ng paraan. Basta pagkakakwartahan. Yan. Yun po. After that, pagdating na ron sa Constitutional Assembly, doon na papasok yung gusto nilang amyendahan, baguhin. Sabi nila, economic reform. Kasi nga meron yung batas na pag foreign investor, limitado lang yung percentage ng pwede mong invest pag-aari. Lalo na sa public utility. Diba? Kuryente, tubig, gano'n. Transportation, yan. May limited po silang participation. Yun ang gustong baguhin ng mga magigiting nating mambabatas. Yan. Yung gusto nilang baguhin. Padumami daw ang investor. Yun. Yan ang katwiran nila. Di ba? Ngayon, yung isang congressman, isang senador, hindi ko muna, bakit mapapalitan ang saligang batas? Ano iniisip mo? Siyempre, makikinabang ka ron sa aksyon na gagawin mo. Di ba? Lahat ng galaw, lahat ng kilos, dapat may kabayaran. Yun po yun. Pangalawa nila pwedeng palitan sa according to Mr. Haka-Haka Kuro-Kuro. Term limit.
Halimbawa yung presidente, 6 years. Gagawing 2 terms. 4, 8. Di ba? Yung congressman, governor, 3 terms, 3 years. Gagawin nilang 3 terms, 4 years. Di magiging 12. Yung senador, ganun din. Hahaba yung mga termino nila. Diba? Kasi nag-enjoy sila maglingkod sa bayan. Napakasarap maglingkod sa bayan. Diba? Ayaw na nilang umalis. Kapag naupo na, hinihintay nila yung kapalaran o tadhana o langit ang mag-alis sa kanila. Habang hindi pa sila tinatanggal ng langit o tadhana, ayaw nila umalis sa upuan nila. Diba? Ganun. Yes. Sasadway ko lamang to. Sabi ko nga po, sa mundo ng mga dorobong politiko, no permanent friends, no permanent enemies. Ang permanent lang ay kasakiman sa salapi at kapangyarihan. Yan po yan. Real talk po yan. Makatotohanan yan. Hindi fake news yan. Tanungin natin lahat ng congressman, senador. Sino sa inyo hindi magnanakaw? Sino sa inyo hindi dorobo? Diba? Yan lang. Real talk po tayo. Maging makatotohanan po tayo. So, ganun nga. Yan, simple. Ngayon, kapag may nabago na sila, yung mga gusto nilang magkakaroon ng plebisito. Plebiscite. Para doon sa pagbabago, pag-amyenda sa saligang batas. Yan po. Ilalatag nila sa mga electorate, sa mamamayan na 18 years old pataas na botante. Tatanong doon payag ba kayo na yung mga investor natin 100% na silang maka-acquire ng property? Siyempre, sasagutin ng taong bayan, yes or no? Ganun yun. Siyempre, nabayaran na ng 100 pesos, yes na. Diba? Nabayaran na sila 100. Kaya yes na. Ganon kamura ang boto ng Pilipino. Buti nga may bayad pang 100. Majority sa atin, mga mangbang, stupid naging panatiko lang, boboto na sa magnanakaw. Buti nga may bayad pa 100 piso. Ganon. Siyempre, halimbawa, 100% ownership sa property. Yes, sabi ng mga nabayaran ng 100 pesos. Magiging batas na yon. Paano naman yung term limit? Habaan natin yung presidente, lahat ng politiko? Yes, sabi na naman ng mga layan, nabayaran lang 100. Paano kung halimbawa sa deliberation pala, presidential to parliamentary. Halimbawa yung hari sa kamara gusto maging prime minister. Siyempre yung mga nabayaran ng 100, yes, payag kaming maging prime minister, yung may hawak ng pondo ng 14 billion. Kasi bayad na kami 100. Yan. Siyempre, mas importante yung parliamentary. Kasi magbabago yung sistema ng gobyerno. Ang tawag lang to kay Kwan, doon sa pambansang tik-tik na may confidential pa na umubos ng 125 million sa loob ng 11 days. Ang tawag sa kanya, hindi na Secretary of Department of Education, Minister of Department of Education. Tapos yan, magiging tawag na sa kanya. Ngayon, paano si Presidente Bongbong Marcos? Kagayahin niya tatay niya. Di ba? Parliament, semi-presidential, semi-parliamentary. Katulad ng ginawa niya, nung presidente siya, may prime minister siya. Naalala ko nung bata pa ako, yung si Ginoong Cesar Birata, na isang Caviteño. Ginawa niyang prime minister. Pero yung power, nandun pa rin sa president. Ngayon pa rin yun. Kaya lang, mas na yung parliamentary form of government. Mas may say na yung prime minister.
Pero yung sa ating hybrid, hindi gaya sa Europe, sa England. O, di ba? Bagamat yung reign at hari, kung na lang sila, titular head, wala na silang power. Parang na yung mga hari train na doon sa England, parang pakinimbawi na lang. Pero may power at gumagawa ng mga policy patakaran yung Prime Minister. Pero dito po sa atin, alam nyo, Pilipino, laging naiba. Presidential, parliamentary ang pinagsama. Yan po. Yun po ang alam kong tunay na layunin